Bigay ng suki namin kay Angie. Bigay na admirer ni Angie. G! G! May pamangga ng taon. Maliligaw ni Angie. May mangga na naman. May pamangga na naman yung ano ni Angie. Dali na. May pamangga na naman. Ay, narinig ko nga sabi ni Kauri may manliligaw. Kaya sabi niya hindi na ako naligaw, hihilahin na lang daw ako. Sana all, may pamangga. Hi guys, Mommy Park is here. Kamusta po kayo? So, in today's video ay pag-uusapan natin kung saan mo gagamitin ang iyong mga diskarte at ang iyong mga pinag-aralan sa paghahanap buhay ng maliit na negosyo o kahit dito na sa ating sari-sari store. Dito wag na tayong lumayo, no? So, ayan. So, mga micro business, okay? So, marami kayong matututunan for today's video kasi bibigyan ko kayo ng mga senaryo, no, ng examples kung paano nyo i-versus si diskarte at si pinag-aralan or ang inyong kaalaman, no? Mapa-academic man or yung mga tinapos nyo or whatsoever pa. This is not about kung gaano kataas ang pinag-aralan, no? Ang importante dito yung hindi kayo illiterate, okay? So, syempre, mas masarap pa rin talaga sa totoo lang. Again, uulitin ko, ang may pinag-aralan ka. Kasi, mas una itong gagana sa pamumuhay mo in everyday living, no? In daily basis, compare sa diskarte. Kasi nga, ang sabi ko nga sa inyo, sa mga previous vlogs ko, ang diskarte mag-occur lang yan kapag ka merong hinaharap na problema or kailangan na siyang gamitin. Unlike sa iyong pinag-aralan or kaalaman, sa totoo lang, minsan kahit natutulog ka, ginagamit mo pa rin yan. Matutulog ka na lang, ginagamit mo pa rin yan, no? But I'm not going to make it a broad explanation. I know na malalaki na kayo for you na i-explain pa isa-isa. So, mag-shoutout syempre muna tayo, diba? So, kaya gawin na nating habit to kasi para yung mga bagong subscribers na address ko nang hindi ko sila nakakalimutan. Kasi minsan may mga bagong subscribers po na nakakapag-comment sa aking ibang mga videos. Hindi ko sila talaga minsan na siya shoutout kahit nagpapa-shoutout. I do really sorry. Kaya po advices ko doon sa mga bagong subscribers, manood po kayo ng mga latest video nang sa ganun ay ma-shoutout din kayo ng Mommy Park. So kasi it takes a lot of time pagka nagsa-shoutout po tayo. Okay? So maraming salamat po dahil 5 subscribers na lang, tayo ay officially 15k subscribers. Ano po ba ang sinabi ng Mommy Park? Kapag ka po tayo ay naka 15 subscribers na, tayo po ay magkakaroon ng Q&A and then magpapamigay po ang Mommy Park ng load, no? Siguro I think this is about time naman na mag-give back ang Mommy Park sa aking mga subscribers. Maraming salamat po. Pero syempre, mas okay pa rin sa akin kung natuto kayo, no? Mas okay pa rin sa akin kung nagagawa nyo na isa sa buhay nyo. Kasi that is a priceless, no? Kasi anong sense naman na nandito tayo, di ba? So, alam nyo, I'm always after to those people who I can affect. Kaya doon sa other people na manonood lang dyan para maghintay ng yung pagkakamali. No? Yan. Wala akong pinatatamaan, just saying lang. Kasi, hindi tayo dito nagpunta sa YouTube channel para lang mag-achuchuchu, no? Syempre para matuto. Okay, shout out to Eleanor Rosero 3626. Tama, Mommy Park. Kaya ramdam ko na trusted person ka. Kaya go lang sa mga plano mo. We support you. So this is regards with reliable and legalization and also sa trusted products na dapat na i-carry ko. Kasi ayoko talaga hanggat maaari, guys, na magki-carry ako ng produktong hindi ko makakayang panindigan. And tulad na din ang sabi ko sa previous vlogs, negosyo ang gusto ko, another business to provide me an income na hindi ko sasabihin nagpagod lang ako. Okay? So, I'm going to come out that soon, very soon, and I'm going to announce that also in my pages ng aking mga dishwashing liquids, okay, na product. So, malalaman nyo na rin kung sino ang ikikerry ko kasi I'm not that so sure that if ever na magkaroon ng collaborations when it comes to promoting, no, as being a seller of product na ito. Kasi parang wala namang offer from them, but I think dahil dun sa tema ng invitation sa akin ni manager is I hope na I could vlog there, no. Ipine-prepare lang namin
tumawag today ang aming tagaputol ng puno kasi nga meron silang gawa pa sa iba. So tomorrow ng umaga nila pupuntahan, schedule na maputol yung puno doon sa property namin na nabili. So kaya doon ang gagawin muna naming pansamantalang parking area ng sasakyan, and yung aming parking ngayon sa inuupahan naming bahay, nakatapat lang ng property, is gagawin na namin siyang iaayos at gagawin siyang storage room. Okay? So, kasi hindi rin naman biro ang mag-stocks ng napakaraming boxes. Kasi, syempre, ang target natin, minimum of 50 to 100 boxes. Eh, ano lang yon, dishwashing lang yon. Paano pa yung mga powders? Paano pa yung ibang mga produkto? And, actually, dalawa yung tatak na ike-carry ko. No? So, I do hope na suportahan nyo ako mga kasari. No? I-follow nyo po ako sa aking official Facebook account na Mommy Park, ipapapap ko po dyan. And also please sa aking mga magiging pages, no, yung aking business pages na iano ko dyan sa Facebook, no. So maraming salamat po. And I do hope na dahan-dahan, no. Sometimes yung pagiging dahan-dahan, mas maganda siyang gawin, mas maganda siyang maging ugali kaysa yung pabugso-bugso. No, kasi hindi naman tayo nagmamadali. Siyempre, slowly but surely. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi nagtatapos lang sa may puhunan kang ilalabas. No? Ang challenge ko pa naman ngayon, puhunan plus utak plus diskarte. O, diba? So, isipin nyo naman yan. No, ganun si Mommy Park. At hindi ako nahihiya na nagsisimula ako sa maliit. As long as nakikita ko ang feasibility ko dito ay may malaki ang percentage, ang porsyento na magsa-successful. And I keep praying to that. Kaya kinakausap ko ng Daddy Park nyo dahil siya lang ang makakatuwang ko when it comes to deliveries, when it comes to some decisions, na i-keep niya yung health niya na maging okay. Kasi si Daddy Park nyo lang ang katuwang ko talaga sa hanap buhay. Siyempre kasama na ating Ate Angie. But of course, when it comes to decision making talaga, kaming magdarling. Diba? So yon. Eleanor Rosario again, Mommy Park, shout out sa pamilya ko sa San Jose del Monte, Bulacan. Thank you sa mga kaalaman, lapit na akong makauwi, OFW here, magsasari na ako, thank you. O, diba? She really wants to be a kasari soon. So, ingat po, pagbutihan po, magtipid po. Okay? Ellen Pilar, ang galing talaga ng mga diskarte mo, Mommy Park. Ingat palagi, nakaka-inspire talaga. Love you. Love you too. Love you all. Love you everybody. God bless you more, Mommy Park. Winnie07. Ricky Anuevo, good luck for the next business, Mommy Park. Thank you po. Clarissa Aragit, good evening, Mommy Park. God bless. Abogado Inartes, pangarap ko din magkaroon ng another income. Yung kahit natutulog ka, may income. Like apartment, kaso milyon-milyon ang kailangan doon. Which is true, no? Which is true. In God's perfect timing, no? So sa ngayon, kung ano ang meron tayo, yun ang pag-igihan natin, no? Pag-focusan natin. That is why also, yun ang reason ko why hindi ako basta yung sasabihin mo ano naman ang mga extra income. Because it's a different kind of story sa totoo lang. Belia Santos, Mommy Park, hanga talaga ako sa mga pamamaraan nyo pagdating sa pagnenegosyo. Ang galing mo talaga, love you Mommy Park and Daddy Park. Hindi naman, sa totoo lang, honestly speaking, mas drain ako when it comes to think and physical. Pero, ang kagandahan po kasi sa akin, bata pa lang ako, namulat na ako sa sales. Mga magulang ko, as much as possible, they don't want to be employed. They want to be a business people, no? So, kaya bata pa lang ako, namulat na ako na may hanap buhay kami. So, na-enhance. Sa lahat ng magkakapatid when it comes to sales, ako na yung masasabi kong talagang pinaka-interested sa sales. So, like my mom, no? Ang Lola Park, no? Magkano ang bigas sa banda nyo? Katulad lang din po ng mga nasa ibang lugar, no? Kasi marami naman po ang mga taga Manila na dito pa kumukuha sa Bulacan. So kaya almost same lang. Okay. Another question na ni Elena Baldomar, no? Yung sabi nga niya magkano ang bigas sa banda nyo. Ang sabi pa niya, Mommy Parks, ano yung layaway? Paano yon? No? Dahil ngayon sa Cebuana natin. So, sumagot si Brian Sevilla 5519. Yung layaway po is hulugang item, pero makukuha mo lang pag nabayaran mo na ng buo yung presyo ng item. So, dadagdagan ko na lang to kasi tama naman to. So, habang hindi mo pa siya nakukuha, kasi kung katulad halimbawa ng mga Cebuana, katulad ng mga ibang policy pagdating sa layaway, meron silang monthly interest. So, habang hindi mo siya nakukuha, nag-i-interest siya. Ang kagandahan, kung pwede mo siyang hulug-hulugan, paiinteresan mo, huhulugan mo hanggang sa mabawasan, hanggang sa makuha mo yung items. So,
So, ganun po ang ginagawa ko para magkaroon ako ng maisingit ko na makapag-lay away ng paisa-isang ginto, no? Padala-dalawa, ganyan. Kasi, ang katwiran ko nga, pag may sumusobra na kaysa magluho pa ako ng iba, yun na lang, no? Kasi good as cash din naman siya pag naisang lako, pagka binenta ko, di ba? So, ang ginto ay tumataas ang value. So, ginagawa ko na po yan, matagal na. Sa totoo lang, hindi ko lang po binablog. Actually po, kaya lang ako nakapag-vlog niyan dati, ewan ko kung ilang buwan na, dahil may nagtanong. Pero hindi naman ako mag-vlog kung wala naman nagtanong talaga. Minsan nga kahit may nagtatanong, di ako basta-basta nag-vlog. But para ma-inspire kayo mga kasari, kasi I know yung mga pera nyo, baka mamaya kung ano-ano lang ang binibili nyo, imbis na kung nahihirapan kayong mag-ipon ng cash at nagagalaw nyo din, eto mamamandate kayo, makukompulsory kayong mag-invest. Kasi kapag once na nag-avail kayo ng layaway, iniisip nyo talaga na meron kayong babayaran. So kumbaga ba, ay nagiging obligations nyo sa mas nagagawa nyo. Hindi katulad nung mami, pag ipon lang ng ipon, nagagastos din. Ipon lang ng ipon, napupunta lang din kung saan-saan, ganito, ganyan. Kasi alam namin, may ipon kami, may babatakin kami, natuksong mag-shopping, natuksong natuwa sa birthday yan ng pamilya, ng reunion, nagpamigay ka ng kung ano-ano. Dahil alam mo, meron kang ipon no? So, I would suggest na isa ang layaway na paraan para ikaw ay makapag-invest ng ginto. Okay? So, that's it. Ayan. So, diskarte versus pinag-aralan. Okay. Alam niyo po dati nag-vlog ako ng inborn diskarte at acquired diskarte. Pag sa inborn diskarte po, bata ka pa lang, nakikitaan ka na talaga ng galing sa diskarte. Yung tipong hindi ka na kailangan turuan, na natataglay mo na siya naturally. No? So that is called inborn diskarte. Meron naman po tinatawag na acquired diskarte. May diskarte ka, pero hindi ganun kaganda, katino, kagaling, kaayos, no? Dahil through your environment, no? Ay yung diskarte mo ay nai-improve. O kaya naman ay natututo kang dumiskarte kasi yung nangyayari sa iyo na mga events sa buhay mo na minsan ay talagang kailangang diskarte na ang solusyon, no? Parang minsan mamimili ka na lang talaga, parang it's a matter of life and death, didiskarte ka na. Parang ganoon, no? So, through acquiring a diskarte, factors that may affect of acquiring diskarte is environment. So, siyempre, kung napapaligiran ka ng mga taong positive sa buhay, involved sa negosyo, involved sa mga kaalaman, through them, kapag ka nagiging you able to get along with them, nagkakaroon ka ng idea. And so, your diskarte improves. No? So, kaya nga sa laging sinasabi, para ikaw ay mag-successful, get along with those people who are successful already. Get along to those people who are engaged in business. Get along with people who are likes to be in school or in learnings, no? Yung mga taong mahilig sa negosyo, no? So, naniniwala po ba kayo na same feather flocks together? Sometimes it's not applicable, no? Lalo na po when it comes to friendship. Kasi ano yan parang kasabihan yan tungkol sa pagkakaibigan. Pag sumasama ka doon sa mga kaibigan na bad influence, more or less, ay magiging ganun ka rin, no? So, hindi ko gine-generalize, but mostly nangyayari. Kasi nga, ay sila ang nakakasama mo, no? You are not aware na naiimpluwensyahan ka na. Sometimes, no, lalo pa pag mga teenagers, mga in denial pa yan na hindi nasa sa akin naman yun no, ako naman ang nun. But, you are not aware sometimes, no, people listen, no, human being listen. Sometimes we are not aware na may mga bagay na kapag matagal na natin nakakasama ang ibang mga tao, nagiging ugali na rin natin, na-adapt natin, na we are not aware of it. So, kaya nga, nagkaroon nga ng kasabihang same feather flock together, no? So, patunayan mo ang sarili mo. Okay? So, yun lang naman yun. I also don't believe na kapag mga barkado mo ay mga masasama and then ikaw na rin magiging masama. Kasi, it's always a matter of choice of life. Kung ano ang path na lalakaran mo, no? So, that's all, no? So, yan ang isa sa malaking factors na nakaka-affect sa iyong pag-improve ng iyong acquired diskarte. So, I do hope na malinaw po yan sa inyo. Okay? So, another thing is sa pinag-aralan. So, sa pinag-aralan naman, nagkaroon nga ako ng vlog niyan recently, no, na importante ang education, no? Education is power, knowledge is power. Let's accept the fact, okay? Let's accept the fact. Totoo naman yon. So, diskarte versus pinag-aralan. So, bigyan natin ng senaryo. So, alam nyo po, laking palengke ang Mami Pat. Story time. Laking palengke ang Mami Pat.
Doon, iba't ibang klase ng mga kabataan or mga, habang lumalaki ako sa palengke, dahil nagtitinda ang nanay ko doon, iba't ibang klase ng mga bata ang nakakasalamuha ko doon. May basurero, may basurera, merong nagtitinda sila ng kung ano-ano, tapos daladala nila sa maliit na planggana, ititinda nila. Dahil bata, mas malakas ang appeal sa mga matatanda kasi yung mga adults na mga customers along palengke, naengganyo sila, tutuwa sila dahil bata, no? Parang bilhan ko nga ito. Mas binibilhan nila ang bata kaysa sa matatanda, no? Parang gano'n nung panahon namin. And so, kaming mga magkakaibigan, may kanya-kanya kaming mga ginagawa, no? Anak ako ng may-ari ng bilihan ng mga plastic wares, no? Ng mga kitchenwares, no? May pwesto kaming malaki sa Santa Maria noon sa palengke, way back kopong-kopong panahon ng hapon. So, meron naman akong kaibigan na mga anak ng nag-iisda, no? Meron akong kaibigan na anak ng magbababoy, anak ng magpuprutas, anak ng may grocery stores. And also may mga ano din kami, may mga kaibigan din kami na anak ng mga ang negosyo ay nagniniyog, no? Mga niyog ang kanilang negosyo. And also, sabi ko nga sa inyo, ako talaga hindi naman ako, kahit bata pa ako, hindi naman ako basta namimili ng kaibigan. Talagang kung basta masarap kasama, go ako doon. Meron din kami mga kaibigan na nagbabasura. Alam niyo po, pagka maaalala ko, minsan kapag pupunta na ako ng palengke at tinitingnan ko sila, nag-improve na yung ibang mga tao na yon, no? Na nagbabasura. Kasi from pagbabasura, dahil ang mga kasama niya, mga anak kami ng mga nagtitinda sa palengke. And also talagang doon napakabilis talaga ng pera sa palengke kasi masipag ka lang, marunong ka lang, dumidiskarte ka, magkakapera ka, wag lang masama. So ang ginagawa nila, ginagawa naman ng mga adult na mga negosyante doon. Halimbawa, pagtitinda ng prutas o kaya ng gulay. O maligo ka ha, gaganunin sila, maligo ka at itinda mo to, itumpok mo itong mga sayote, itumpok mo itong mga kamatis, no? So, ganito ang 1 kilo ha, o meron dito pa kilo-kilo kamatis, itinda mo, magtinda ka, sige, at bibigyan kita ng pera, bibigyan kita ng sahod. O pag nagutom ka, bumili ka dyan ng makakain kasi access mo talaga makakain dun, banana queue, sa malamig na kayo sa sarap at iba-iba kulay, ganyan, ano? So, meaning to say, doon pa lang sa palengke na doon na talaga ang buhay. I remember before when I was little, my mom said, marunong kang magtinda anak, mabubuhay ka, hindi ka magugutom. Sa lahat ng diskarte at ginagawa, iyan ang isa sa bagay na masasabi kong hindi ka magugutom pagka natuto ka. So kaya nag-stick talaga yon, nag-sink in talaga yon sa isip ko at hanggang ngayon, right at this moment talaga, pinagpapasalamat ko sa nanay ko ang impluensyang naibigay niya sa akin, no? Sobra talaga. So thankful. Isa yan sa napakagandang pamana ng lola part niyo sa akin, ang matuto sa pagtitinda. So, yung mga bata na yon, habang lumalaki kami, nagkaroon na kami ng kanya-kanyang buhay, nagkahiwalay na kami. And kapag napupunta ako ng palengke ng Santa Maria, makikita ko sila, may-ari na sila ng pwesto ng gulayan, meron na silang pwesto, may naipundar na, nagkaanak na, napag-aaral nila ang mga anak nila, nagtitindalayan ng sibuyas, nagtutumpok ng sibuyas, nagtutumpok ng sayote, at ngayon ay asensado na. And I'm so proud of them kasi from the hirap ng buhay nila na being basurero at basurera, they try to improve themselves. And ang naka-affect sa kanilang diskarte ay ang nasa paligid nila, kung ano ang mundong ginagalawan nila. And so, iyon ang, kung gusto nila ng pera at maging malinis sila at maganda at tuloy-tuloy ang pera, hindi lamang sa panghihingi ng mga karton sa mga grocery stores ang ginagawa nila. No, nag-shift natin sila, nag-level up sila into something na pupunta sila sa mga gulayan, kukuha sila ng paninda, itutumpok nila sa tiangge kapag alas 3 ng hapon or madaling araw, magtitinda sila. Magre-repack ng mga kung ano-ano at ibebenta nila. At isosoli nila ang benta at magkakaroon sila ng kita. Hanggang sa dumating yung point na sila na ang kumukuha, binibili na nila yung items para ititinda nila. Natutong magnegosyo. Pero, ito po sasabihin ko sa inyo. Diskarte yun, di ba? Palengke, diskarte yun. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Hindi po nila kayang gawin yun kung sila din po ay hindi marunong magbilang at magbasa. No? Kasi maloloko, syempre, madadaya. Di ba? So, kailangan pa rin ng educations. Nakikita ko sila noon, no, ano-ano ko sa Santa Maria, sa palengke ng Santa Maria, nag-aaral sila. Pagkatapos kasi nilang mag-aral, mamamasura, manghihingi ng mga karton, bebenta nila yon, pakilo-kilo, kukuha ng mga kalakal along the way, yung mga plastic ng mga plastic bottles, yung mga iniinom, no, mga tubig, plastic bottles ng tubig. And so,
Nag-aaral sila habang iyon ang kanilang diskarte. Hanggang sa sila na yung humahango. Tumatanda, high school, marunong nang humango ng gulay para itumpok at ibenta. Kumikita na on their own. Kahit hindi pa baunan na ng magulang. So, napakaganda diskarte plus pinag-aralan. So, talagang kailangan talaga, no, na may pinag-aralan ka habang dumidiskarte ka. Diba? Or yung pinag-aralan mo, ginagamit mo habang dumidiskarte. So, talaga magkakadikit sila. So, eto naman, another scenario. Humihina ang benta. Okay. So, humihina ang benta sa iba't ibang negosyo natin i-apply to. So, kapag humihina ang benta mo, ano ang mga paraan na ginagawa mo? Yung iba dyan, kapag level up na at may utak-utak na, naintindihan na siguro ang salitang price war. Lagi ko itong nababanggit nung nakaraang taon sa mga previous vlogs ko, ang price war. Paano gamitin ang price war? Paano gumagana ang price war? Price war is pagbababa ng presyo among your competitors. Now, para magkaroon ka ng space sa market, para magkaroon ka ng benta. Alam niyo po, kahit sa palengke, gumagana yan. Even kami nung mga maliliit na pag magtitinda kami sa labas, sa palengke, sa Tiangge, gumagana po yan. Magbababa kami ng presyo or magse-sale kami or halimbawa, magtutumpo kami para mabilang kami compare doon sa mga nakapwesto. So, ibig sabihin, kami ang pupuntahan at dudumugin ng tao. Kasi kami yung nag-o-offer ng mas mababa. Kami yung nag-o-offer ng mas magandang deal. So, ibig sabihin pala, Mami Park, ang price war pala talagang halos gumagana, no? Halos talagang araw-araw gumagana. Yes! Kaya lang naman kasi natin nasasabi na when it comes dito, nagtatalo-talo tayo pagdating sa sari-sari store. Ibang industry kasi ito eh. Ibang line of business. Pero kung sasabihin nyo po talaga ang price war, magandang gamitin ang price war kung marunong ka lang at may utak ka at may isip ka. It's a common sense minsan din. No? So, si Mami Park, ginamit ko ang price war dito sa negosyo. It is because I have competitors na nag-i-exist. So, ginamit ko ang price war na hindi naman ako talong-talo. Ginamit ko ang price war dahil sa tingin ko, iyon ang magiging paraan ko para makilala ako. Dahil kung hindi ako gagawa ng paraan para maakit ko ang mga customer at makilala ako, hindi nila makikita what I can offer to them, kung ano ang laman ng tindahan ko. Dahil walang lalapit eh. Lalo na kapag nalaman nila sa isang bibig ng customer na nanggaling dito, ay ang presyo doon ganoon, ang presyo doon ganoon. Kasi neighborhoods yan eh. Imposibleng hindi sila magkakausap-usap. No? So, yon ang paraan mo, ang technique mo, gumamit ng price war. Gagana dyan ang diskarte, gagana dyan ang pinag-aralan mo. Kasi, didiskartehan mo na gumamit ng price war, pero kailangan intindihin mo din, kwentahin mo rin, magkaroon ka rin ng probable, kung talaga bang magiging effective siya sa'yo. At kung pansamantalay, susubukan mo, at kung kakagat ang mga customer, at kung magkakaroon ka ng market, or mas malaki ang makukuha mong porsyento ng market sa area. Okay? So, ibig sabihin pala ang price war, no? Ako, bata pa lang ako, gumagana na ang price war. Pag alam ko, nakikita ko, mataas ang presyo ng mangga. Kasi, kahit may sarili kaming, hanap buhay, ang gustong-gusto ko para gumawa ko sarili kong pera, pupunta ako dun sa mga nagmamangga, nagpapakwan, nagmemelon, magtitinda ako, bibigyan nila ako kariton. Nandun ako sa gitna ng palengke, pagka-Tiangge, no? O kaya pagka yung kasagsagan na ng oras ng bilihan ng mga tao sa umagang-umaga, at saka sa alas 3 ng hapon hanggang paggabi. So, talagang bit-bit ko yan, no? Pagka tatanungin ako ng may-ari, magkano ba bentahan sa labas, magkano ano. So magkakaroon kami ng o sige, kapag ka yung ating yung ibang mga nagtitinda ay ganito ang presyo, maglalagay yan ng dalawang klase ng signboard. Halimbawa, 20 kalahati ng mangga. Halimbawa lang kapag ka sa kabila ay 10 ang kalahati, dapat ako mas mababa. No? Dapat ako mas mababa. Ang gagawin namin diyan, kung 10 kalahati, halimbawa, kung 20 kalahati doon sa kalaban, ang gagawin naman namin diskarte dyan ay 35 ang kilo. No? 35 ang kilo. So, ano ibig sabihin nun? Diskarte yun. And at the same time, utak ang gagamit doon. Pagkukwenta. Bakit? Pag titingnan mo, yung figure na 20 kalahati, at titingnan mo, 35 ang kilo, mas tatangkilikin yung sayo kasi parang mas mura. 'Di ba? Kasi ang mga ang mga customer naman is, kaya lang naman yan, kukuha ng kalahati. Kapag talagang konti lang ang kailangan nila, syempre yung mga namimili dyan, pamilya ang bumibili, ibig sabihin for household consuming, no? So, ibig sabihin, mas madalas bibili ay ang mga pakilo-kilo. So, kung 35 ang naka-display na kilo, ibig sabihin, mas mamumurahan sila sa'yo. Kasi yung isa na nakapaskel, 20 pesos ang kalahati, ibig sabihin, ang kilo niya 40. Mas mahal siya ng 5 piso. So, ganon. No? At ako talagang nagsasabi niyan sa may-ari. Sabi ko, pwede po bang babaan to? Ganyan. Sabi niya, anuhin mo, hihiram na ako ng pentel pen yan. Pag nakita ko, no, basta,
lagi, meron akong karton. Kasi doon naman, mabilis lang makahanap ng mga karton para gawin mong tag eh. Gagawin ko niyan, titingnan ko muna yung titingnan ko muna yung mga kasamahan kong mangga din ng kanilang kinekering binebenta. Pag nakita kong 20 kalahati, ang ilalagay kong paskel, 35 ang kilo. Kasi alam niyo po kung ano tawag doon, behavior po kasi ng customer yon na paano pagkasaat unang tingin, pag-iisipin nila, ay mas mura to kasi 35 lang kilo. Eto, kapag ka 20 kalahati, di pag 1 kilo, 40. So, ganun pong gumana utak ko nung maliit pa ako. Guys, mag-grade 3 ako, ganun. Literal, mag-grade 3. Mamatay man, yan ang aking diskarte. Kaya gustong-gusto ako doon. Pinag-aagawan ako sa palengke kasi nga, ang galing kong dumiskarte ng pagtinda. And then, kapag may pagkakataon ako, lagi ko lang sinasabi dun sa may-ari ng mangga, sasabihin ko, ito po ba pwedeng babaan? Wag mo naman sasagad ang baba, basta diskartehan mo. Pero pa pentel pen, tsaka po pero ako extra karton. Ganun ang ginagawa ko, guys. Ganun ka katindi. Tapos, minsan, pagtumpukan, kasi kailangan i-dispose na mangga perishable, di ba? So, medyo, hindi naman overripe, pero malambot na siya, ripe na, hinog na siya, compare sa talagang normal na hinog lang. So, tumpukan, gagawin ko, hihinaan ko sa timbang, no? Hihinaan ko sa timbang, pero mura ang tumpok. Ganon. Pero yan, minsan ko lang ginagawa kasi kailangan pa rin yung desisyon ng may-ari kasi sila yung adults, mas nakakaano sila. Ako po kasi, nung maliit ako, mahina po ako pagdating sa timbang. Ang alam ko lang po, kailangan tumapat siya ng kalahati, 1/4, 3/4, at saka ng 1 kilo or 2 kilo. Pag lumalagpas na po sa guhit yan, hirap na akong magkwenta. Sa age ko po na 3 years old, sorry, grade 3. Grade 3 ako noon, 8 years old ba ako noon? 7. So, ganun po. Humihingi ako ng guidance pag nahihirapan na yung utak ko until such time na matuto ako. No? So, mahina po ako pag kami mga lumalagpas na naguhit. Gusto ko po sakto. Kaya po, ang ginagawa ko, kahit yung, halimbawa, gustong-gusto po ng customer na ganun lang, no? Yan lang talaga gusto ko, lumagpas talaga sa guhit. Sabihin ko, ma'am, saktuhin na natin, para para isahang na lang, bigyan na lang kita ng discount. Dahil sasaktuhin na nila. Sige, discount ka na ma'am, 5 piso. Okay na po ba yan? Basta saktuhin na natin kung kalahati. Ang hirap po kasi alanganin Ganun lang. Ganun yung ginagawa kong diskarte. No? Pero kasama doon ang utak. Kasi kung hindi naman ako nakapag-aral ng pagbibilang at pagsusulat, hindi ko kayang gawin yon, di ba? Illiterate. Pero alam niyo po sa amin, yun ang madaling ituro sa mga mahihina ang utak. O basta ang tinatawag na 1 kilo nandito sa guhit na to. Yun yung mga basic. Na kahit hindi ka na mag-aral sa school, matututunan mo yon. Pero syempre, iba pa rin ang nakapag-aral kasi kung gusto mong umasenso at lumevel up, aaralin mo talaga ang bawat sulok ng negosyo. Pag sinabing salitang negosyo. Pag extra income lang yan, kapag pang mga monkey business, extra income, talagang hindi mo naman kailangan talaga ang nagtapos ka pa ng 4 na taon. No? Pero, ang kaso, hindi po lahat ay nagtataglay ng diskarte at ng common sense. So, kaya yung iba, pinag-aralan ang ginagamit. Hindi po tayo pare-parehas. Mas maganda man may pinag-aralan ka na, at the same time, ay may diskarte ka pa. No? So, yun ang mas maganda. Okay, so, ganun po sa ating topic na humihina ang benta. No? Para meron kang laban, meron kang edge, meron kang market. Okay? So, sunod naman po ay sa pagtitipid. Paano ka didiskarte sa pagtitipid? Ito, sobrang gas-gas na. Pag nagsisimula ka, syempre, huwag ka munang bumili ng mga kung ano-ano. Unahin mo muna yung mga bagay na pwede mong magamit, maging resources, recycling, nang sa ganun ay makatipid ka. No? So, yun ang importante, yung magtitipid. So, paano pa sa pagdidiskarte ng pagtitipid? Syempre, para hindi ka laging gasta ng gasta sa pamimili, mag-isahang pamimili ka. No? So ako napakalaking bagay talaga nung nagpalaki ko dito, isa sa naitipid ko din talaga ay yung nagtiyaga ako ng pagmumotor. No? Talaga lang meron kang isasakripisyo pagka nagtitipid. Unang-una, sinakripisyo ko ang kutis, sinakripisyo ko ang aking sarili na mainitan, na mapawisan. No? Dati napakapusturera ko, no? Nung kasagsagan ko sa pag-YouTube. Kinalimutan ko lahat yon dahil sa katwiran ko, temporary lang ito. Dadating ang panahon kapag umokay na ang tindahan ko, pagka nahagip kami ng mga ahente dito, hindi ko na to basta ipamimili. Dahil kapag naman dumadami, matik di na kaya ng motor yon, magta-tricycle na din ako. Gano'n din katagal na naging service ko si Paring Tonight, no? Until such time na ang daddy part nyo ay nakabili na ng sasakyan. So, ganun lang, no? Mangarap kang i-level up ang iyong hanap buhay at the same time ang iyong buhay.
Okay? So, hindi masama ang nagsasakripisyo sa una. Walang negosyong madali, no? Lahat yan pag-e-effortan mo. At masarap ang bunga niyan. Masarap ang katas ng pinaghirapan, no? So, pagtitipid, I think, alam nyo na ito, at basic na basic, no? So, meron naman akong playlist ng mga pagtitipid sa pagnenegosyo. So, sa pagtitipid din, paano ka magtitipid? Paano ka didiskarte? No, ito pero medyo ano ako dito. Ngayon po, napakarami po ang sumasakit ang ulo, no? Dahil may mga extra income sila nasa online. Shopee, Lazada. Alam niyo po ba na si Shopee at si Lazada ngayon ay nagre-required na pong magkaroon kayo ng BIR registration kapag po kayo ay may Shopee online. I will not going to further discuss it, but I think, hindi ko alam ko hanggang April 2024, pinapa-comply nila ang mga online seller, online, Ngayon, ang daming nakikita ko sa mga tax group na ang liit-liit na nga lang ng kanilang kinikita annually. Kailangan pa nila ngayong mag-hire ng gagawa at tuturuan sila paano mag-comply sa BIR. Dahil hindi nila ito alam at mawawala ang kanilang Shopee, hindi nila makukuha ang kanilang pera sa Shopee na pinagbentahan kasi, yun nga, hold ni Shopee at ni Lazada dahil kailangan munang mag-comply sa BIR. Dahil may withholding tax yan. Kung vatable ka pa or non-VAT ka pa. No, maraming eklabo yan. So, ang punto dito, dumiskarte kang kumita. So, dahil may online platform, nag-post ka doon, dahil kumita ka, dumiskarte ka, no? Ang kaso, ngayon na naghigpit, nagkaroon ng mga legalization compliance, paano mo ngayon didiskartehan? So, kung wala kang pinag-aralan, chances are, paano ka makakatipid? Dahil nasa pagtitipid tayong paano ka makakatipid? So, ang chances are, di ka makakatipid kasi mag-hire ka ng gagawa niyan para sa'yo. Ngayon, ano naman ang pwede mong ikatipid ng in long term? Mag-hire ka sa una para turuan ka at sa susunod, ikaw na gagawa. Ganun po ang discarding ginawa ko. Dahil meron naman ako pinag-aralan, may comprehension ako, nakakaintindi ako ng accounting, nakakaintindi ako ng mga ganyan. So, ang ginawa ko, hinire ko si Ma'am Irene para turuan ako sa mga bagay-bagay na hindi ko alam dahil yun ay forte niya. Knowledge ang in-acquire ko. Dahil sa meron din akong stock knowledge at nakakaintindi ako, so pagka in-explain sa akin, naiintindihan ko. Paano po dun sa hindi talaga naiintindihan? No? Paano po yun? Iba pong salita ang BIR. Iba pong story yan. Diba? So, yon yung sinasabi ko sa inyo na pwede kang dumiskarte and at the same time, magagamit mo ang pinag-aralan mo. Makadidiskarte kang makatipid kasi sa una lang kagagastos pero knowledge naman ang ma-acquire mo o di makakatipid ka, dumiskarte ka na ang negosyo mo ay hindi gasta ng gasta sa kaka-hire ng mga mag-bookkeeper or kaya naman ay accountant or kaya naman ay magpa-file ng mga simpleng forms mo sa iyong negosyo. Diba? So, next, legalization. So, sa legalization naman, syempre, habang lume-level up ka, diskarte mo. Hanggat kaya mo na yung iba, ito diskarte, hanggat kayang hindi mo na mag-BIR, hindi mo na mag-BBIR. Hihintayin mo ng masita, saka magko-comply. Bakit? Kasi mas mura ang, mas mura-mura pa ang penalty. Kesa yung bago pa lang sila sa pagnenegosyo, ay agad-agad nag-comply sila. Well, hindi ko po iyan tinuturo sa inyo na huwag kayong mag-comply. Kasi ang batas, once na may DTI ka na, kailangan ikaw ay mag-file na ng mag-BIR ka na. No? Kasi po, si DTI, BIR, may data po iyan. Na they are sharing datas para makita nila kung sino ang mga registered sa DTI. So, kaya po, malalaman nila kung ikaw or makikita nila sa DTI mo kung kailan ka ba talagang nag-start na ng operations. They're thinking na you started your operation the moment na you started to get your DTI permit. Syempre, paano mo ilalaban yan? Ngayon, ito gagana diskarte mo. Oh, nagsimula ka na pala, 2019 pa. Bakit 2020 ka lang Bakit 2020 ka lang nag-comply? Sir, non-operating pa. Kumuha lang muna ako just in case. So, ngayon pa lang po ako didiskartehan mo, mga ngatwirang ka, lulusutan mo. Hindi sa panloloko yon, but it's because you are negosyante, you need to know how to deal with this kind of situation. Paano mo yun sasabihin? Paano mo didiskartehan? And also, gagana din ang utak mo ang pinag-aralan mo. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Kasi kung wala kang alam, pag sinabing, magpe-penalty ka na, kasi nung nakaraan ka pa pala may DTI, ngayon ka lang nag-comply ng BIR. Oh, di ba? Kaya nga di ba po, kapag may mga open cases at may mga nagko-closing, mas gusto nilang mag-hire ng mga
eksperto sa ganyan. Bakit? Sila kasi yung mga magagaling kung paano nila pangangatwiranan sa BIR na mapababa ang kanilang mga penalties. No, pagka ikaw lang at oo ka lang ng oo dahil wala ka namang alam. O di nga. Diba? So kung may alam ka na, naaral mo na, no, diskarte plus pinag-aralan. Next is customer. So sa customer guys, more of behavioral din ang gumagana dyan. More of psychological. Why? Kasi ang mga customer, parang ano yan, parang kapamilya yan, or parang kaibigan yan, parang ikaw lang yan. No? Gagana ang emotions ng isang tao na pagka nasasaktan dahil hindi, parang feeling ay na neglect or hindi na asikaso, gano'n, neglect nga, or kaya naman ay na-offend. So, syempre, lilipat yan pagka namahalan, psychological, kasi ang iniisip nila, buhay nila, makatipid sila. So, doon sila pupunta sa mga fit ang gusto nilang mangyari sa binibilhan nilang tindahan. So, sa customer, ang diskarte po dyan, kung ano hilig, ibigay mo nang hindi ka naaabuso. Okay? Yun ang diskarte dyan para makuha mo ang mga customers. Ngayon, dahil ikaw ay may pinag-aralan at ikaw ay inaaral mo ang bawat sulok ng negosyo mo. Paano kapag ka nawin mo ang puso, paano mo naman ngayon ipopromote ang produkto mo sa nila? Ay, alam mo, sa totoo lang, eto nakita mo to. Eto meron akong ganito. Tapos meron din ako mas mura. Alam mo kung ano yung pinagkaiba nila? I-explain mo siya. Pagka nagtanong instruction sa'yo, paano yan gamitin, ano kaya ang maganda, magtatanong yan sa iyo. And so you are, kung ikaw ay may alam, edi syempre, bibigyan mo ng trivia, bibigyan mo ng kaalaman ang iyong customer. Karapatan nilang malaman ang tinatanong nilang produkto sa'yo. Dapat, pag kinikeri mo, alam mo din ang isasagot. So, both diskarte at both pinag-aralan ay gagana. Kasi tutuwa sila na nakakatuwa naman kasi sinasabi mo pa talaga kung ano yung ganito, ganyan. So, alam niyo po, minsan ako, iba tirada ko minsan imbis na i-encourage kong bumili, dinidiscourage ko pa. Why? Psychological din Kayo po, nasa inyo po yan. Kasi ako, sinabi ko lang po kung ano yung advantage and disadvantage. Pero kung alin na mas maganda, mas okay. Pero kayo pa rin po, kung kinoconsider nyo, nagtitipid kayo, wala namang kaso yun. Kung pansamantala lang naman, gagamitin nyo, di kayo po, gusto nyo, bilhin nyo. Pero kung ano po, ako po tatanungin, syempre, mas gusto ko po yung ganito, ganyan. Kaya lang, wala po ako noon. Hindi po available sa akin. Halimbawa, dahil naubos po, ganyan. Sige, minsan magsasabihin ko, sige, yan na nga lang muna, pansamantala lang naman. So, di ba, nadiskartihan mo, in-explain mo sa kanya ang pros and cons, at imbis na yung parang ang dating ikala mo hindi mo gusto siyang bumili, pero napabili mo. Kasi psychological didiskartihan mo kung saan mo susundutin ang customer. Diba? And at the same time, may trivia kang binibigay, may information kang ibinibigay para makapag-isip sila. Okay? So this is Mommy Part and this is Team Part Fighting. Bye!